hats off kay Attorney Poa, no, for doing his job well. However, pagdating mo dito sa prosecution, iba ang sistema dito. Pati yung mga hindi naman nasabi nung witness, mga papasukan nila ng kanilang sariling interpretation. At kung pakikinggan mo si Redon, sa tuwing matatapos ang hearing, parang feeling mo, di ba, panalo na agad siya doon sa kanyang pinagsasasabi. So, yung kanyang mga opinion dito ni Attorney Redon, I think this will be called out by Senator Cheese. Attorney, yung sa ano naman, yung hindi lang abogado yung mga may ingay ngayon lalong-lalo na yung mga congressman. So parang after ng hearing, lagi silang may pa-presscon. Ano na bang masasabi nyo dito? Tama ba itong ginagawa nila o naaapektuhan ba yung trial dahil sa ginagawa nitong mga to? O parang parehas din ba to ng regular na trial na hindi mo pwedeng ikwento o hindi mo pwedeng ipagsabi yung merits ng kaso? Tama po ba, Attorney? Paki-explain nga po. Tama po yun. Makikita mo dito the difference between the press conference ng depensa at saka ng prosecution. Ang depensa, laging si Attorney Poa lang ang nagsasalita. And very limited yung kanyang sinasabi. He seldom touches yung mga pinag-usapan, yung mga legal arguments sa kanyang mga pahayag. Nagfo-focus lang siya like a summary of what actually happened. Pero as to the nature of the presentation, ano sa tingin niya yung opinion nila sa mga ito, iniiwasan niya yon because that is how it should be. So hats off kay Attorney Poa for doing his job well. However, pagdating mo dito sa prosecution, iba ang sistema dito. Pati yung mga hindi naman nasabi nung witness, mga papasukan nila ng kanilang sariling interpretation. At kung pakikinggan mo si Redon, sa tuwing matatapos ang hearing, parang feeling mo, di ba, panalo na agad siya doon sa kanyang pinagsasasabi. So, yung kanyang mga opinion dito ni Attorney Redon, I think this will be called out by Senator Cheese. But I think yung kampo nila ang sinasabi tungkol dito. Kasi nga, after the hearing, yung press conference nila goes beyond doon sa kung anong nangyari doon sa proceedings. May mga patutsada, pati mga senador, pati yung mga defense counsel. The usual na style nila dyan sa Kongreso na may pagka medyo, alam mo na, medyo maere, medyo may kayabangan ang dating sa mga mamamayan. But that's typical of them. Hindi na tayo nasusurpresa sa ganun. But that should not be the case if this is really a true impeachment case. Pero attorney, linawin natin hindi lang po yung private prosecutor, kasama ho dito yung mga congressman na prosecutor. Most especially them, kasi si Redon ang parang spokesperson nila ngayon. Dati yung Kabataan Party List, si Ko, yung natutulog doon sa Senado habang nag-hearing. So, siya dati ang madalas nagsasalita and then ngayon si Redon na yung nagsasalita. Ang problema dyan, may designated spokesperson na sila. Yung mga abogado, may sarili pa. May mga post pa sila at nagko-commentary din sila. So, parang parang disorganized yung prosecution insofar as media coverage, social media coverage is concerned. Pagdating sa depensa, kita mo very disciplined sila kasi panay si Attorney Poa lang ang nagsasalita. So walang masyadong confusion. Dito sa prosecution, medyo magulo ang nila dito. Kung hindi sila nag-uusap-usap kung sino talaga. Parang lahat gusto maging bida ba? Pero tama kay Attorney, itong defense napaka-professional. At itong prosecution mukhang magulo. At ito, medyo itatanong ko lang sa inyo kahit medyo kakilala nyo po, okay lang po ba yung mga ganong asal ni Attorney Kapunan? Yung mga pagbibiro niya, pati yung pagdidemand niya na mag-recess, sa kanya nanggagaling ang pagdidemand Tama po ba ito? Well, with due respect kay Attorney Kapunan, I think that is uncalled for, yung mga ginagawa nila yan sa Senado. But I understand kung bakit nyo ito ginagawa, lalo nung nagharap sila ni Attorney Ferrer. Kasi ako mismo, when I was a young lawyer, yung mga matatandang abogado, ganyan ang habit. They have this tendency to look down on younger lawyers.
at talagang didikdikin kanila until I learned the technique, how to deal with difficult lawyers like this, yung mga mas matatandang mga abogado. So I understand where Attorney Kapunan is heading. Nakita niya yan kasi I think she did that because she saw that Attorney Ferrer, I'm just giving my fair commentary. I like the way Attorney Ferrer held her ground against Attorney Kapunan. However, nakita ko dito, napansin ni Attorney Kapunan na si Attorney Ferrer is medyo fidgety. Alam mo yan, yung tap siya ng tap ng ballpen, tinatap niya yung table. That means ninenervyos eh. So, the experience of Attorney Kapunan, ang ginawa niya, inagitate niya si Attorney Ferrer, hoping that by agitating si Attorney Ferrer, she will make more mistakes. And medyo naaapektuhan si Attorney Ferrer kasi makikita mo, even yung kanyang mga questioning, nagpapaulit-ulit siya ng ibang words. So, naaapektuhan siya nung pangiinis ni Attorney Kapunan. But this is where experience comes in. Si Attorney Kapunan is just using her experience against a younger lawyer. But is that really how you should conduct yourself? Well, that's their technique. Tawag dyan, mga trial technique. Pero you should be able to respond to it properly pag ganito yung treatment ng opposing counsel mo. Attorney, mga ganito, parang it's safe to say na she's trying to intimidate yung defense, di ba? Masasabi po ba natin na itong defense ay nag-response ng tama o medyo parang natakot talaga at nakulangan kayo doon sa kanyang mga questioning dito sa witness? Hindi naman po siya natakot. I think she was rattled more than natakot. Mapapansin mo yan kasi nga doon sa naging behavior niya when Attorney Kapunan started arguing with her at sabihan pa na she's tempted to spank her, yung mga ganun, di ba? So, medyo lang siya, narattle lang siya doon. Siguro hindi siya sanay pa doon sa mga ganung klase. But in terms of the substance ng kanyang questioning, it was all there. She got it all in. Naipasok niya lahat yung gusto niya. Kaya lang, kung makukulangan man ako dito, siguro only in so far as presentation is concerned. Kasi you must remember that this is a nationally televised and watched sa social media nationwide. So everything, alam mo, pag nasa social media ka, pag nasa TV ka, everything is expanded, mas malaki ang tingin ng mga tao. Everything is being seen through a microscope, kumbaga, mas malinaw para sa mga tao. And therefore, everything is exaggerated. Yung itsura mo, yung weight, your gestures, your words, everything is exaggerated. So, you've got to keep your nerves in check kapag mga ganitong mga kaso. Don't let the emotions get the better of you because yung mga seasoned lawyers, kagaya ni Attorney Kapunan, will know exactly how to play you kapag nakita niyang naapektuhan ka. And that's exactly what she did. Attorney, kapansin-pansin kasi ngayon sa social media, nung unang bugso niyang impeachment, grabe yung mga nanonood, grabe yung interest yung mga tao pagdating dyan sa impeachment. Pero napansin natin ngayon, parang yung pang 14 na, pang 15, medyo parang ayaw ng panoorin ng tao kasi nakikita natin sa mga live, lalo dito sa SMNI, minsan na 12,000, pero dati pumapalo ng 100,000. Ngayon, ano pong sa palagay nyo, dahil ba sa politika, nakikita ng mga Pilipino, kaya ayaw na nilang panoorin o dahil may mas malalim pa silang dahilan? Ano sa palagay nyo, Atty.? Maraming factor yan. I think the prosecution strategy, number one, ito yung nag-fail sila dito. Because when they started with Article 4, ito yung pinakamahina nilang article. At tingin ko, dahil uneventful, yung Article 4, sa umpisa pa lang, alam mo nang puro kalokohan yung pinagsasasabi ng mga testigo. Kaya lang, inuna nila yung Article 4 kasi dyan lang sila may ready witnesses. Kasi NBI lang tatawagin mo dyan, di ba? So, andyan na sila. So, the NBI will say anything. But the people na pinapanood nila ito, naisip agad, mukhang pinaglololoko tayo ng mga ito. At tama po kayo. Actually, itong inoobserbahan ko more than the legal arguments dito. I was always watching
the viewership. As a matter of fact, noong last hearing, mga around 3 to 4 p.m., tinignan ko yung nanunood. Nasa 6,000 na lang yung nanunood ng impeachment. Sabi ko, pag ganito ang viewership, the prosecution has already lost. Talo na agad ang prosecution dito because the people are losing interest. Mangyayari lang yung gusto ng administrasyon o ng prosecution tungkol dito sa impeachment nito na masiraan si Sara Duterte if people are watching. But they are not. No, hindi nanonood yung mga taong bayan. As a matter of fact, pag naggagawa ako ng mga observations ko, ng vlog ko after the hearing, marami doon nagsasabi hindi na sila nanonood ng impeachment, nag-aabang na lang sila ng mga summary ko at ng mga iba pang mga nag-vlog tungkol doon sa impeachment. Mas madali para maintindihan. Saka man makakita, 6 na oras, di ba? Tapos puro gano'n lang ang presentation. Aantukin ka talaga. Ako nga inaantok eh. Hindi ko mapagtyagaan eh.